Na, liwanag ko lang po, hindi ako nagtuturo na dapat tayo mag-white lies. Sinabi ko lang na hindi rin natin maiwasan. Pero white lies is still a lie. Kasalanan pa rin po yun. Kaya lang kasi by the grace of God, napapatawad tayo. Kaya hanggat maaari, sabihin natin ang totoo. Pero minsan nabibigla tayo no? Para protektahan ang sarili, ang kapwa, malayo sa kahiyan, para may cut short ba? No? Na sinasabi natin yung ayun, gumagawa tayo ng ibang salita. Ayan po So please, hangga't maaari, huwag tayo mag-white lies. Okay? Sinabi ko lang na ako rin minsan kasi talaga nakapag-white lies ako. Pero hindi ko sinasabing okay mag-white lies. Wag. Dahil ang Diyos ay tapat. Okay. Sana sinabi mo ng totoo na kumanta ka, mabibilib pa sana sa yun. Sana sinabi mo, Sir, kumanta ako sa church Alam mo, lalong mahabag sa yun. Maunawaan ka nun. Oh. No? Sir, daw napunta kasi misis ko, pinilit akong kumanta sa church ganun ba? Magre-reply yun. Malay mo, takot din sa misis yun, naunawaan ka. O, di ba? Pareho lang. Hindi na unawa. Dapat sinabi mo na yung totoo na umawit ka dahil sa misis mo. Okay. So, God will provide. Huwag kayo matakot. Ano man ang pangailangan nyo, ang Diyos ang magbibigay. Okay. Sige po. Basahin natin yung Philippians chapter 4, verses 10 to 19. Philippians chapter 4. Okay? Sige po. Babasahin yung verse 1. Kayo sa verse 2 hanggang, verse 10 pala. 10. Babasahin ko verse 10. Kayo sa verse 11 hanggang matapos natin verse 19. Ready? Ito ang sinasabi. Anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmamalasakit sa akin pagkaraan ng mahabang panahon. Alam kong hindi nyo ako nalilimutan. Kaya lang wala kayong pagkakataon matulungan ako. 11, kayo. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang magsagana. Natutunan ko na ang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganahan o kasalatan. 13. Gayon man, ikinagagalak ko ang ginawa niyong pagtulong sa akin. 15. Nang ako'y nasa Tesalonica na, makailang ulit ding pinadalhan niyo ako ng tulong. 17. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob nyo sa akin, higit pa sa aking pangangailangan, ang tulong nyo sa akin na dala ni Epaprodito. Ang mga ito ang masamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugot at kaaya-aya. Kayo. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. So, ang nagsulat dito ay si Pablo. Isang taong mayaman to, pariseo, lawyer. Ginibap niya ang lahat para maghayag ng salita ng Diyos. May mga tao talagang, yung pang ginigibap ang lahat.
No, iba-iba kasi ang tawag. Si Pablo talaga, ginibab niya. Pati pag-aasawa, ginibab niya pag-aasawa niya. So ano ang makakatulong niya? Wala siyang asawa. Pero dito mabasa natin na hindi siya nawawalan ng provision. Hindi siya nawawalan ng tumutulong sa kanya. Hindi siya nawawalan ng mga kakailanganin niya. May mga tao talaga na gagamitin ng Diyos. Hindi lang tao, minsan mga hayop pa. Minsan mga bagay, minsan himala na, tulad nung nangyari kay Artemio. May miracle pa rin. God will provide, anything will do para ma-provide lang ang inyong pangangailangan at that moment. Praise God. Dahil walang tao, kahit mayaman, actually nangangailangan din yan. Ang mayaman nangangailangan, unang-una, proteksyon, kaya tataas ng bakod. Kaya may mga security guard, kailangan nila ng proteksyon. Maraming pera pero sila'y takot sa kanilang buhay. Lagi may bodyguard. Pangailangan. Takot din silang magkasakit, kaya meron silang sariling ospital. May mga nurse silang sarili. Nangailangan din sila ng buhay na walang hanggan, subalit sila'y natataob o natatalunan ng kanilang mga pangailangang material. Lahat. There is no person who is self-sufficient. Walang tao ang sarili niya ay masusustentuhan niya. Buti nga tayo, malaya tayong palakad-lakad dyan. Pero mayaman, hindi sila malayang palakad-lakad dyan. Natatakot. Baka kidnapin, baka kikilan, no? Baka batuhin, baka mainis sa mga tao sa kanya, sa kayabangan niya. Pero tayo malaya kahit saan tayo pumunta. So may pangailangan yung mga taong yun. Sabi ni John, nung siya ay nagbautismo, ang isang tao ay walang tatanggapin unless na ibigay sa kanya ng Panginoon. Nung siya ay nagbabautismo. Kasi nung lumabas na si Jesus, konti na lang kanyang mga disipulo pumunta na kay Jesus. Tapos yung mga disipulo niya, uy, muunti tayo. Doon sa binautismo mo, marami lalong nagiging members. Akala nung kanyang disipulo may inggit siya. Sabi niya, walang tatanggapin ng tao unless na ibigay sa kanya. Sinabi ko sa inyo na hindi ako ang Mesiyas. Siya ang Mesiyas. Okay lang na lahat kayo magpuntahan na sa kanya. Sa ating buhay, may mga ibibigay sa inyo ang Panginoon. Huwag kayo may inggit. No? Huwag kayong magtatampo. Kasi may kanya-kanya tayo. Minsan, nagsusumikap lang tayo dahil sa inggit. Minsan, meron ka na nga, parang feeling mo kulang pa kasi naiinggit ka. Walang kang matatanggap unless na ibigay sa iyo ng Panginoon. So, anong gagawin mo? Mag-pray ka. Masatisfy ka muna kung anong meron ka at humingi ka pa. Kaya sabi ni Pablo rito, ako nasubukan ko na maghirap, nasubukan ko nang maghikahos, pero ang lahat ng yan ay kayang-kaya ko. At bandang uli sabi niya, mula sa kayamanang hindi nauubos ng aking Ama, bibigay niya yan sa akin. Ganyan dapat ang maging attitude natin bilang Kristiyano. If you become a Christian, actually, kapag ikaw ay naging Kristiyano, if you become a Christian, your dependence of man will diminish as you learn to depend on God. Kapag ikaw ay Kristiyano, matuto ka ng dumepende sa Panginoon. At kapag puro depende ka na sa Panginoon, alam nyo, nawawalan na kayo ng yung dating dependent kayo sa tao, umuunting nawawala. May mga taong konting kibot, nanay, tatay, konting kibot, kaibigan, konting kibot, sininong, sininang. No, ng mga hindi pa tayo Christian, pero ngayon lagi na ang Panginoon at nawawala na yung mga bagay na yon. Si Pablo, sabi niya, yung mga tulong nyo sa akin, hindi ko inaasahan yan. Bagamat salamat, yan ay hain nyo sa Panginoon. Si Pablo, sabi niya, hindi ko hinahangad na humingi sa inyo, pero salamat sa mga pinagkakaloob nyo, sobra-sobra na yan. At yan ay hain nyo sa Panginoon. So siya ay natutong wag dumepende sa tao, bagamat kailangan niya yun. Ganon din po tayo. Kapag ikaw Kristiyano na, alam nyo kapag kayo laging
hanggang masanay na kayong tumawag sa Panginoon. Ang mga dating tinatawagan nyo, ninong, ninang, kuya, ate, mga mayamang kaibigan, mga kabarkada, tatay, nanay, na kung saan, konting kibot sila ang tinatawagan natin, unti-unting mawawala yan. Kasi natututo na kayong tumawag sa Panginoon. Bagamat sila rin ang gagamitin ng Panginoon. But this time, kahit hindi dumating ang tulong ng tatay, ng nanay, ng kaibigan, alam nyo na may darating na tulong dahil ang Diyos talaga nagbibigay sa inyo. At pagpapalain pa yung mga tumutulong sa inyo. God will provide for you. May gagamitin ang Diyos sa inyo. Kailangang i-give up nyo lang. Huwag nyo lang sanayin na humingi pa sa inyong mga kamag-anakan, lalo na sa mga anak nyo. Kung sila ngayon ang mga mayaman at kayo ang nangailangan. Hello? O, yung mga may pinag-aral dyan, huwag nyo nang asahan na tulungan kayo. Hayaan nyo ang Diyos ang magtumulong sa inyo. Huwag nyo na isumbat. Pinag-aral pa naman kita. Ngayon, di mo ako tutulungan. Alam nyo, wala na kayong tulong na tatanggapin sa Panginoon. Kasi yun ang inaasahan niya. Wala na kayong tatanggapin na reward galing sa Diyos kapag kayo ay nagsimulang manumbat. Kasi yun na yung reward nyo. Tinulungan pa naman kita. Ngayon, nangangailangan ako ng konting halaga. Hindi mo ako matulungan. Kung talaga bang wala Give up na natin yon. Hello? Kapag kayo nasa Panginoon, give up nyo ang mga bagay na dati nyong inaasahan. Maging ang profession nyo kung talagang kailangan. Kung maging ang inyong mga trabaho kung kinakailangan. Merong isang ilustrasyon. Alam niyo ba yung ilustrasyon na tali? Ang title niya ay The Rope. Narinig nyo na yon, yung isang nakalambitin, kasi nahulog siya ng madilim. Kasi merong isang mountain climber. Alam niyo na siguro yung iba, ulitin ko lang. Para sa mga hindi pa nakakarinig. Nung umakyat siya sa mataas na bundok at gusto niyang makuha ang glory na siya ang una nakaakyat sa pinakamataas na bundok at patuloy siyang umaakyat sa dilim. Gabi na. Bigla siyang nahulog. Nahulog siya at akala niya mamamatay na siya. Lahat ng mga buhay niya na dumating na sa kanyang isipan at siya ay sumigaw na, Panginoon! Wala na siya masabi kundi, Panginoon. At bigla na lang mayroong, yung palang may tali pala siya, sumabit sa sanga. No? Sumabit, nakasabit siya. Panginoon, tulungan niyo ako. Aba, sumagot ang Panginoon. Bakit? Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Lord, tulungan niyo ako. Nahulog ako sa mabigat sa malalim na bangin na to. Wala siya makita kasi gabi yun Gusto mo tulungan kita? Opo. Naniniwala ka ba na kaya kong gawin na tulungan ka? Na iligtas ka? Opo, Panginoon, kayang-kaya niyo yan. Gagawin ko. O sige, putulin mo yung tali na hinahawakan mo. Kakapit siya Nagdalawang isip, tumahimik. Minsan may mga bagay talagang gusto ang Diyos ipag-give up sa atin pero ayaw nating i-give up. Gusto mo talagang lumago sa iyong pananampalataya? Gusto mo ba bang sumagana? I-give up mo yan. At sinabi ng Diyos doon sa nahulog, gusto mo bang iligtas kita? Opo, naniwala ako. Putulin mo yung tali na hawak-hawak mo. Tumahimik na hindi na sumagot. Kinabukasan may dumating na rescuer. Nakita nila yung lalaki naninigas na patay na frozen Patay, nakahawak sa tali. Yung pala ganyan na lang kataas, 10 feet na lang. 10 feet na lang ang taas. Kaya pala pinapuputol ng Diyos kasi bumagsak man siya, buhay pa rin. Pinahulog talaga siya ng Diyos, pero mababa na. Nung siya'y kumapit, ang buong gabi, namatay siya. Mas ginusto pa niyang maniwala sa kanyang pinaniniwalaan. At nanigas siya sa kakapit. Sayang, kung ginibap niya yon at tumunod siya sa Panginoon, sana buhay pa siya. Ganon din tayo. May mga ginigive up, dapat kayong i-give up.
i-give up nyo na. Kung naniniwala kayo na ang Diyos ay magpo-provide. God will provide for you. So, yung mga bagay na dati nating inaasahan, unti-unti na dapat mawawala yan. Kailangan ang dependence natin ay nasa Panginoon na. At hindi kayo pababayaan ng mga Panginoon. Alam ng Diyos ang buhay natin. To depend on God makes you stronger. Alam nyo ba, kapag kayo dumidepende sa Panginoon, lalong nagiging matatag kayo kaysa dumepende kayo sa tao, nagiging mapusok kayo, nagiging magagalitin kayo. Kasi may sama ng loob kayo, di kayo natulungan eh. Nagiging ano kayo, yung bang mahina sa pananampalataya, nagiging ano kayo, yung bang tuliro. Kasi ang pag-asa nyo nasa tao na sila rin ay may pangangailangan. Sarili nyo rin, may pangangailangan, mahina yan. Pero kapag ang inasahan nyo ang Diyos, naglalakad kayo na may kasiguruhan. Naglalakad kayo na may katatagan. Kasi alam nyo, may gagawin ang Diyos. Sino rito nawawala ng pag-asa na hindi na mapag-aaral ang kanyang anak? Kaya nyo yan. Basta umasakay sa Panginoon. Sino rito ang nag-aaral ngayon at sinasabing, "Pak, hindi na ako pag-aralin ng aking nanay kasi nawala ng trabaho ang tatay ko." Alam nyo ba, ako rin, sinabi na ng daddy ko na hindi kayo makapag-aaral. Dineklara na. Sinabi yun. Ito, lagi kong sinasabi, halimbawa, sa mga magulang, huwag kayo magdideklara ng negatibo sa anak nyo. Mangarap kayo sa anak nyo. Kaya ang ate ko, ang pangalawang ate ko, ang kapatid ko, hindi nakapag-aral. Pero pagdating sa akin, hindi ako pumayag. Lord, gusto ko mag-aral. At sinubukan ko. Pero Christian na ako noon. Talaga may pananampalataya na ako. Nung hindi ko na nakapag-enroll, hindi ako nawawala ng pag-asa, dumating ang mami ko. Biglang dumating ang mami ko. Sabi, "Edwin, sumama ka sa akin. Doon ka na sa Zamboanga. At pag-aaraling ka namin." Yung pala doon. So nakapag-aral po ako. At nung pumunta kami rito, ang tindahan ng mami ko, yung papaaral sa pinakamaliit sa palengke, nakakaawa. Halos puro mga suga-suga na lang ang tinda niya dahil dalawa kami pinag-aaral. 2 taon pa ang bubunuin niya. Pero nakapag-aral kami. Hindi kami give up. You see? God will use anybody, anything, para lang kayo makasurvive. Bang nakakaba, no? Na parang akala mo maubusan ka na ng pangailangan, pero you don't give up. Basta lumakad ka lang. Basta sumunod ka lang. Basta magpatuloy ka lang. Huwag kang magmumura. Huwag kang makipag-away. Basta sabihin mo, "Lord, you will provide." At nung kami humiwalay, ito lagi kong sinasabi, talagang kabado na ako dahil magigibarin. Ito'y talagang tunay na buhat, inuulit-ulit ko. Lord, hanggang kailan kami mag-fellowship dito? Babagsak na yung multi-purpose. Bumagsak siya February, pero December, wala na kami, umalis na kami ron. Bumagsak na. Nawala, bumagsak yung bubong. 2 buwan na lang, pala naghihintay. Pero sabi ko, Lord, patuloy ako. Kasi kung kalooban yung ma-dissolve kami, di ma-dissolve, that it will be done. Pero kung patuloy nyo kami, sineperate mo dahil gusto mong may magawa kami rito, papatuloy kami. Mga may witnesses dito. No? Pinatuloy namin na mag-minister. Naging matatag kami. Umaawit kami. Nilabas namin yung mga speaker. Para sabing, may fellowship dito. Kahit may naaasar sa amin, ba't ang lakas-lakas daw namin yung speaker namin. Pinagmamalaki namin yon. Meron dito ang fellowship. And praise God, may mga ginamit ang Diyos na tumulong sa amin. Madagdagan kami ng members. Nakakaba. Parang gusto ko lang sabihin, itigil na natin to kaysa makita nilang bumagsak na yung bubong, wala na tayong fellowship, at kung saan-saan tayo mangalat. Pero hindi ako give up. Lord, kung kailangan yung ihinto, ihinto nyo. Kung kailangan yung ituloy, ituloy nyo. Basta ako magsiserve sa inyo. Kasi hindi ako doon depende sa kung sino yung tutulong, kung sino member ang pwedeng mahingan. Hindi. Lord, ginawa nyo to. Hindi ko namang ginusto to. Sinurvive ko pa rin, magkaisa pa rin kami. Gumibap na ako maging pastor, yun ang gusto na. Gumibap kami, o sige, hindi na ako pastor. Pero nag-separate pa rin kami. Sabi ko, Lord, kalooban nyo, thy will be done. At nung nangailangan na kanang lupa, kasi nakikita na babagsak.
Sinabi ko, kahit walang pera, bibiling ko yan. Saan ako kuha? Tatag, no? Tatag. Kaya sa buhay nyo, maging matatag kayo. Always, huwag kayong malulungkot, huwag kayong magmumok-mok. Naku, masisira ang buhay nyo, kamumukmuk. May magagawa mo ang pagmumukmok. May magagawa mo yung pag-aaway nyo, pagsisisihan nyo. Ikaw kasi. Wala. Gumawa ka ng dire-diretso. At alam nyo, may ginagawa talaga na. May ready-made na pala. Remember, si Abraham, ang tansya ko doon, nandun na yung lamb. Andun na yun. Alam niyo mga lamb kasi tumatalon-talon yan sa bundok eh. May mga kambing talagang umaakyat-akyat ng bundok. O yung mga wild. Minsan umaano pa yan sa sanga. Umaakyat pa kumain ng mga dahon-dahon. Eh siguro, itong lamb na to nahulog at sumabit ang kanyang sanga. At sigaw ng sigaw, ito si Abraham hindi marinig. Andun na yun. Nakaprovide na. Kaya sa buhay natin, alam nyo, may nakaprovide na. Kaya sabi ni Abraham, may nakalaan na pala. At nung sinabi sa kanya ng anghel, huwag mong patayin! At doon nabuksan ang kanyang tenga. Kanina pa pala sigaw ng sigaw yung tupa. Kakalaro sa bundok, kakalaro sa taas, nahulog at nasabit ang kanyang sanga. Tama-tama doon sa lugar ni Abraham. Kaya ang tinawag na lugar na yon, sa bundok na yon ay may nakalaan. Sa buhay nyo may nakalaan na rin. May nilalaanan, Panginoon. Kaya yung pagbili rito, nung sinabi kong bibilin ko yan, may nakalaan na. Nakakaba? Nakakaba lang? No? Alam niyo ba yung pangailangan nyo, nakakabang kayo? Anong pambayad natin? Naramdaman ko rin yan kasi nung lumipat kami sa Pag-asa, si Ate Ilot, naglakas loob na bumalik dito sa Japan. Sinama kami. No? Umupa ba naman ng 7,000 na bahay, 1995, ang sweldo lang ng isang ordinaryong empleyado, nasa 10,000. 10,000 lang sweldo ko nun. Eh siya, walang trabaho. Ang bahay namin, 7,000, saan kami kukuha nito? Kada araw ay uwi. Lord, bahala. Yung kaba ko, bug. Siguro, ewan ko hanggang kailan kami rito. Kinakabahan ako, ba't kumuha to ng 7,000 na bahay? Tapos, kung tutulong man ako sa 10,000, di wala na kaming kakainin. Eh siya, saan siya kukuha ng pera? Pero alam nyo, ilang taong kami nakatira doon? 4 years. Tumagal kami ng 4 years. God provided. Walang trabaho ang ate ko. 10,000 lang sweldo ko. Upa namin ng bahay, 7,000. Sabi ko, handa ko na sarili ko, palalayasin kami rito. Handa ko na talaga. Anyway, may 3 buwan naman kaming deposit. Handa ko na. Pero nakatagal kami 4 years. 4 years. Kita nyo may pinoprovide ang Panginoon eh. And the last, itong kabako na talagang halos mura ko. Nagkaroon ng pondo ang church ng 300,000. Kinakabahan ako, lakas loob. Sige, magsimula na tayo. Pero magkano yung building na ipagagawa natin? Tipid na 5 million. Wow! Kinakabahan ako. Paano natin masisimulan dyan? 5 million sa 300,000? Eh, toilet lang yun. Tinanong nga si Kuya Pastor Anton. Kasi akala niya, may pera no? Kuha kami ng kontraktor. Sige, ako tutulong dyan. Akala niya, church may pondo. Ano? Sige, Brad, magkano ang pondo nyo dyan? Magkano ang tansya mong magagastos dyan? Sabi ni Pastor Anton, 5 million. Maliit yan! 8 million dapat yan! Hindi ko masabi, 300,000 nga lang yung pera. Ano kaya yun? Nawala na yung kontraktor. Ay, nako. Hindi na bumalik. Dahil naglapitan dito, kasi daw mga bakal daw, magaganda.
Isang bakal lang nun, siguro 100,000, di 3 bakal lang mabibili ko. Wala na. Kinakabahan ako. Pero, andito pa rin tayo. Because God is providing. Nagpatayo kami ng church school. Nagsimula ng school. Buntis si Malay tulad niya mga anak. Sino magtuturo? Napilitan ako. Ako magtuturo. May trabaho ko. Buti na lang. Merong, umpisa pa lang, nagliba ko. 2 kami. Ang hirap. First time ko. Sa high school nga, nilayasan ko dahil ang kukulit Napatuturuin ako ng maliliit na nag-iiyakan. High school talaga, ayoko magturo sa high school, ang kukulit. Ngayon, may mga nagtatalunan pa dyan. Matutulala ka talaga Anong gagawin mo? Sabay-sabay, Habul-habul. Hindi mo alam kung anong sa 1 linggo. 2 pa. Ang hirap talaga. Kinakabahan ako, paano ka magsisimula? Walang teacher. Walang pondo. Praise God. Ilang taon na tayo? Maglilima na. God provided. Wag lang kayong kabahan. Apply it in your life. God will remember yung namatay, no? Akala niya yun yung isa kasosurvive niya, nanigas siya. Minsan, yung inaakala niyo nakakatulong sa inyo, yan pa makakamatay sa inyo. Sabi ng Panginoon, give up mo yan, may mas marami kong nakalaan sa iyo. God is able to use, kasi kapag may give up ka, marami siyang gagamitin sa iyo. God is able to use anybody and anything for you. Doon sa verses 14 and 16. Lahat ay magagawa niya. Lahat ay may tutulong sa iyo. Ako nagtataka ako noon. Siguro kung may hari ngayon, hindi pwedeng maging hari. Nung naging hari si Solomon, kasi nga kailangan, si Saul pala, si King Saul. Si King Saul ay hindi kilala sa Israel. Ito nagustuhan ko sa Panginoon. Kapag talaga may tinatatag, may tinatayo, mayroong binubuo, mayroong tao siyang gagamitin. Meron siyang padadala. Nung si King Saul ang naging hari, si King Saul ang pinakamaliit na pamilya, pinaka hindi kilala sa bansang Israel. Kaya nung sabi, ito ang haring itatayo ko. Dami na kaagad nang husga sa kanya. Pero meron sinabi sa Bible, at merong hinipo ang Diyos ng mga mighty men, mga malalakas at mga matipunong lalaki. Sumunod sa kanya at ginawa siyang hari. Kapag kayo tinawag ng Diyos, kapag kayo ay kinakausap na ng Panginoon, may gagamitin ang Diyos para sa inyo. Mayroong padadala sa inyo ang Panginoon. And praise the Lord, nung nagsimula ang mag-school dito, nakagraduate na si Malin at siya talagang teacher. At nung ito'y lumalaki na dumating si Ma'am Marge, siya ngayon ang principal, may ginagamit. At kung meron kayong pangailangan, alam nyo, kung wala man tao siyang magamit, kahit hayop gagamitin niya. Masustentuhan lang kayo. At ang sarap magpagamit po, kapag kayong ginagamit ng Panginoon, talaga dumadaloy ang pagpapala. Dumadaloy. Kesa sa hindi kayo magpagamit. God is able to use anybody. Kaya kapag ang Diyos ay may tinawag, may binubuo, may ginagawa, may hihipuin at hipuin na tao para maipatatag to. Be confident that whoever bless you in return, God will bless them. Kayo'y anak ng Diyos. Kayo ay special sa Panginoon. Lahat ay pwede niyang gamitin, maging ang kaaway nyo. At alam nyo ba, kapag may ginagamit siya sa inyo, binibless din. Ang sabi dito sa Philippians, hindi ko naman kayo tinasabing tulungan nyo ko, pero yung mga ginabigay nyo ay nagiging masamyong hain sa Panginoon at pagpapalain kayo ng Panginoon. Lahat ng mga anak ng Diyos na tinutulungan, ng mga tumutulong sa kanila, pinagpapala din ng Diyos. Nagiging contact yun para maging pagpapala. Kaya kayo bilang anak ng Diyos, hindi kayo mawawala ng tutulong sa inyo. You are a child of the King. Meron siyang gagamitin at lahat ng mga taong tutulong sa inyo ay pagpapalain din. Si Abraham, nung sinabing,
tinatawag kita para ikaw ay magtatag ng isang matatag na bansa. Umalis ka dyan sa lugar na yan. Tandaan mo, lahat na magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Ang lahat na mag-curse sa iyo, lalaban sa iyo, i-curse ko rin, tatalunin ko. Yung iba, sinasabi, kay Abraham lang yun. Oo, kay Abraham lang. Pero siya ang ama ng pananampalataya at lahat ng susunod sa yapak ni Abraham, ang pangako ng Diyos ay matutupad din sa kanya. Kaya, he is the father of faith. Tayo mga children of faith. Ang pangako ng Diyos ng sino magpapala sa inyo, pagpapalain din. At sino mag-curse sa inyo, i-curse din. Ay, sa atin din yun. Kaya huwag kayong matakot. Kung may kalabang kayo, babalik sa kanya mga sinasabi niya. Kapag may tumutulong sa inyo, pagpapalain ng Panginoon yan. At minsan, yung mga tumutulong sa atin, no? Yung pamamaraan para maligtas din sila. Kaya yung mga tumutulong kay Pilipos, kay Pablo, yung mga taga Pilipos, alam nyo ba, hindi ko naman hinihingi yan, pero sobra-sobra na yan. Hayaan nyo, sige, yan ay magiging hain nyo na masamyo sa Panginoon, pagpapalain kayo ng Panginoon. Lahat ng tumutulong sa mga anak ng Diyos, pinagpapala. Kaya ang laking galang ko sa mga pastors. Gusto ko i-bless sila. I-bless nyo mga pastors para pagpalain kayo. Huwag nyo silang i-despise. Huwag nyo silang pipintasan. Ipag-pray nyo pa. Huwag nyo silang hahanapan ng butas. Pagpalain yung pastor para pagpalain kayo. Ako pastor na pero ginagalang ko ang lahat ng pastor. Dahil nakita ko doon ang pagpapala. Yun ang pangako niya sa lahat ng sumusunod sa Diyos. Lahat ng pagpala sa iyo, pagpapalain ko. Lahat naman ng kakalaban sa inyo, gagapiin ko. At marami na rin ako experiences, lahat ng mga kumakalaban sa akin, bumabalik sa kanila. Kaya komportable. Komportable ako. Meron nagsabi sa akin, ay, ang asawa mo! Sabi kay Malay, yung asawa mo, mawawala ng trabaho yan. Ako yun eh. Yung pala siya, yung asawa niya na wala ng trabaho ngayon. Ngayon, naka-standby na lang. Bumalik sa kanya. Kaya huwag kayo matakot sa mga kaaway nyo. As long as you are the child of God, you are under protection of God. God will be confident. Maging confident kayo. You are the son of God. You are special. God is a generous giver. And lastly, ang ating Ama, ang Diyos, hindi nanunumbat. At talagang nagbibigay yan. Ang sabi niya kay David, lahat na binigay ko sa iyo. Ba't ginawa mo pa yan? Kasi, in spite na marami na siyang asawa, kinuha pa niya si Bethsaida. Bathsheba. Nagalit sa kanya ang Diyos. At si Bathsheba. Ang dami ng asawang gaganda eh. Pwede pa nga siyang kumuha ng mga virgin eh. Bakit yung pang may asawang kinuha mo? At ang sumbat sa kanya ng Panginoon. Ang pintas sa kanya ng Panginoon. Binigay ko na lahat sa iyo. Kayamanan, kaharian, honor, sambahayan ni Saul, binigay ko na sa iyo. At kung kulang pa yan, bibigyan pa kita ng marami. Generous ang Panginoon. Pero bakit mo pinaglaruan ang aking salita? Yun. At na-realize ni David, ang Diyos hindi madamot. Kung kulang pa, sabi niya kay David, kung kulang pa yan, kaya ko pang magbigay pa ng mas marami dyan. Kaya ganun ang Panginoon. God will give you more. God is a generous giver. Kaya lang, sasabihin, ba kung generous ang giver, ba't wala pa ako? In Daniel, minsan, ibibigay ng Panginoon, pero binablock ng devil. Totoo yan. Sabi ni Mark Angel, manalangin ka pa Daniel dahil yung pagpapala ng Diyos dumarating na, kaya lang kinakalaban ko pa yung anghel ng Persia. Yung tulong na para sa inyo darating na, kaya lang hinahadlangan ng anghel ng Persia. Inablock. So anong gagawin natin? Pray more. You pray more. Baka kulang pa sa panalangin. Pray more. Bakit di pa rin binibigay? Pray na ako ng pray more. Sa Isaiah naman, sinabi ron, sinabi ng Panginoon,
Merong nakakahadlang sa atin, ang kasalanan mo, humahadlang. Hindi ako lumalayo sa iyo, kundi ikaw lumalayo sa akin. So, maari ang nakakahadlang naman sa atin ay kasalanan. Pray tayo ng pray. Yung pala, ang nakakablock, hindi na devil, yung mismong kasalanan sa Isaiah. Pray na ako ng pray. Yung pala, meron kayong kasalanan. So, naharang pa rin. Sige, nagsisina ako. Ba't wala pa rin? Still, you pray, you wait. Kasi even at the last moment, God will give the answer. Remember, sabi ni Isaac kay Abraham, meron na tayong apoy. Meron na tayong kahoy. Nasaan yung alay? Ibibigay ng Diyos yan. Yung pala siya ang iaalay. At nung ipapatayin na, talagang papatayin na, at the last moment, sumigaw ang anghel. Siguro split of second na lang. Hindi na 1 second. Split. Kasi ibababa niya na eh. Biglang sumigaw ang anghel. Wag mong saktan ng iyong anak. At nung pagtingala niya, may narinig siyang sumisigaw na tupa. Andun na pala yung sagot na may ibibigay na hain ng Diyos. Ready na yun. Nandiyan yun. Hintayin nyo lang even at the last moment. Huwag kayong mainip. Kasi nasanay na tayo sa puro instant. Instant withdrawal, instant copy. Lahat na may instant Pati nga bride, may instant bride na mga letter, bride. Puro instant. Ang Diyos, minsan ayaw niya ng mga instant, ayaw niya nung madalian, gusto niya matagalan. Na talagang ite-testing kayo. Pero kahit na ganun, even at the last moment, expect it. Basta magpatuloy lang kayo, may ibibigay ang Panginoon Diyos. And kapag nabigay na, minsan ang Diyos pag nagbigay, beyond your imagination. Minsan yung hindi mo ina-expect, yung pala ang ibibigay niya. Mas higit pa. Because God is a generous giver. So, let us sing that song, Jehovah Jireh. Shall we all stand up? So, let us always declare, Lord, kayo maglalaan, Lord, kayo magbibigay as we sing this song, Jehovah Jireh, my provider. God will provide all your needs in your home, in your work, in your business, in everything. Hindi nagkukulang ang Diyos. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Praise God. Bigay mo yung key. Yung key, bigay mo. Baka masinintonado ako. Yung key. Kumanta ka. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my need, according to His riches and glory. He will give His angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. One more time. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my need, according to His riches and glory. He will give angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Yeah. This time, kantahin natin ng with prayer in our heart. Okay? And then remember your prayer. Remember your needs. Remember what you want. Let us this a prayer to the Lord. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me.
My God shall supply. My God shall supply all my need according to His riches and glory. He will His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. For me, Jehovah Jireh cares for me. One more time, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. For me, Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply. My God shall supply all my need according to His riches in glory. He will send His angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me. For me, Jehovah Jireh cares for me. For me, Jehovah Jireh cares for me. Alam niyo ibig sabihin ng Jehovah Jireh? Ang Panginoon ang nagkakaloob. Kaya pagkakaloob niya sa inyo ang inyong hinihingi. Ipagkakaloob niya sa inyo ang inyong dinadalangin. Ito'y matagal na o ngayon pa lang o bago pa lang. Hindi humihindi ang Diyos. It seems hindi, pero actually, oo din yun kasi iba lang ang ibibigay. Wala siyang hindi. Maaring wait, but never hindi. Yes, because God is a generous giver. Kaya God will give it to you. Expect an answer. Panginoon, ina-expect po namin ang katugunan. May nakalaan na, O Diyos. May nakalaan na. Kaya pagkakaloob nyo na ito sa Kanya. Ano man, Lord God, ang kanilang hinihingi, Lord God, kayo, Lord God, ang nakakaalam. Ano man sinasambit na kanilang puso't isipan, ipagkakaloob nila ninyo ito sa kanila, Panginoon. Matatanggap nila ito sa pangalan ni Jesus. Kaya taas natin ating mga kamay. Tanggapin nyo ang katugunan sa inyong panalangin. Ayon sa grasya at generosity ng ating Diyos na makapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.